Magandang araw po, Ama namin na nasa langit, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus at sa inyo pong lahat, mga kapatid at mga kababayan ko. Nais ko lang po sa inyong ibalita at i-share, mayroon na naman pong 5 bulong sa akin ang Ama. Kahapon pa po yun mga kapatid ko, pero ito po, tinalian ko po yung ulo ko para hindi muna pumasok sa akin yung mga susunod na bulong, sapagkat sabi ko nga po sa Ama, hindi ko po kayang isang araw na i-share po iyon o i-broadcast, sapagkat kanina nga po ako po ay nag-share ng Word of God, nag-preach po ako sa palengke ng Mendez at ngayon nga po ay nandito po ako sa aking trabaho. Lahat po ng yun mga kababayan at mga kapatid ko ay isi-share ko po sa inyo, yung 5 po yun. Pero bago po yun mga kapatid ko, nais ko pong iparating sa inyo na hindi lang po yung 5 na yun ang nire-remind ng ating Panginoong Ama. Kung hindi, tayo pong lahat nire-remind ng Panginoon na magsisi na at magbalik loob sa ating Panginoon Diyos, sapagkat malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay nabubuhay sa pinakahuling panahon. Hindi po nagbibiro ang Ama, ang Panginoong Jesucristo, sa kanilang paalala sa atin sa talata sa Marcos 1 verse 15. Ang takdang panahon ay kompleto na. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mga kapatid, mga kababayan ko, kailan pa po ba tayo magsisisi at lalapit sa ating Panginoon? Kung nadadaganan na tayo ng tipak ng bato dahil sa lindol, kung inaadod na tayo ng baha dahil sa malakas na ulan, kung tayo po ay natatabunan na ng lahar dahil sa pagputok ng bulkang Mayon, kung naririnig na po natin yung kabilang putukan, mga kapatid, mga kababayan ko, lahat po tayo nire-remind ng Panginoon. Habang hindi pa huli ang lahat, habang hindi pa natin nararanasan yung mga nararanasan ng ilan nating mga kababayan, tayo pong lahat ay magsisi na sa ating mga kasalanan. Kung gusto natin na maligtas tayo sa lawa ng apoy at maranasan natin ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid ko, kanina lang yung ginawa ko pong post, yung video patungkol po dun kay Mark, nire-remind siya ng Panginoon. At yung susunod nga po sa akin na bulong ay ang GMA Network at ang lahat ng mga journalist. Nire-remind po ng Panginoong Ama na magsisi na sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos, sapagkat nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Sumunod po ang LGBT community, sumunod po ang mga pastor, mga pare at ang isa pong vlogger na babae na mayroong 46 million follower. Mga kapatid, mga kababayan ko, hindi ko po maintindihan, hindi ko po lubusang maisip yung sunod-sunod na binubulong sa akin ng Ama. Pero alam niyo po mga kapatid ko, kahit ako po ay nalilito, minsan kahit ako naguguluhan, sinusunod ko, sapagkat sabi ko nga po, mula nung tinanggap ko si Jesus Christ sa buhay ko bilang aking tagapagligtas, ay hindi ko na sinusunod yung sarili kong kagustuhan, kung hindi yung kagustuhan na po ng Ama. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, abangan niyo po bukas at ipopost ko po yung una na gusto ng Panginoon na paalalahanan. Hindi ko po alam mga kapatid ko bakit yun po yung binubulong sa akin ng Ama. Pero mga kapatid ko, isa lang ang alam ko na gusto ng Ama. Lahat tayo ay maligtas sa lawa ng apoy sa impyerno. Ni isa man sa atin walang maitapon sa lawa ng apoy sa impyerno. Kaya nga po, ginawa ang lahat ng ating Panginoong Ama. Ibinigay niya yung kanyang nag-iisang bugtong na anak upang sino man yung sumampalataya sa kanya, kailanman ay hindi mapapahamak, pagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Kaya kayong mga kapatid ko, kaysa po ako ay tawagin yung baliw o nasisiraan o pagtawanan niyo po ako, pakinggan niyo po yung sinasabi ko, sapagkat kung inyo pong i-realize, wala pong masama sa sinasabi ko. Lahat po ng binabanggit ko ay binabanggit din po ng mga naunang propeta. Pati na rin po ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat po ng sinasabi ko, yung talata sa Marcos 1 verse 15, ay sinabi niya rin po yon. Pati po yung sa John 3:16, sinabi niya rin po yon. Tayo po ay nire-remind ng Panginoon. Tayo pong lahat. Hindi lang po yung GMA Network, hindi lang po yung LGBT community, hindi lang po yung mga pastor, hindi lang po yung pari, at yung vlogger na mayroon 46 million follower. Lahat po tayo nire-remind na magsisi na sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa ating Panginoong Diyos.